Okay, that's good. Yan, ang ganda naman naman. All the time? Yes, sir. Okay, salamat po sa mga praise report. Salamat sa mga testimony, pahayan na ang Panginoon ay patuloy na kumikilos. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Acts chapter 3, verse 1. Let's open our Bible in Acts chapter 3, verse 1. Verse 1 hanggang verse 10. Very familiar story or narrative po. Lagi na rin ang nagigiban ng Lord. At ang Diyos po ang siyang magpapala sa kanilang mga salita. Diyos po ang muli po. Sabi po ng Acts chapter 3 is the translations. Chapter 3 verse 1. Sabi na verse 1 ng book of Acts chapter 3. Okay, sabi po ng Bible, no, Peter and John were going up to the temple at the hours of prayers. The night hour, verse 2, a man lame from birth was being carried, whom they laid daily at the gate of the temple that is called the Beautiful Gate. To ask alms for the entering, to ask alms for those entering the temple. Verse 3, seeing Peter and John about to go in the temple, he asked to receive alms. Verse 4, and Peter directed his gaze at him as John did and said, look at us. And in verse 5, as he fixes attention on them, expecting to receive something from them, sabi po ng verse 6, this is our main verse, but Peter said, I have no silver and gold, but what I do, I have given to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Very familiar passage for them. And in verse 7, and he took him by the right hand and raised him up, and immediately his feet and ankles were made strong. And in verse 8, and lifting up his stood and began to walk, and entered the temple with them, walking and leaping and praising God. In verse 9, and all the people saw him walking and praising God. And in verse 10, and recognized him as the one who sat at the beautiful gate of the temple as he counts, and they were filled with wonder and amazement of what had happened to him. That's prayer. Marami pong salamat, Panginoon, ngayong umaga. Wala kang ibang hinihiling, kundi ang gabay, pagmumpay, tulong at katalimuhang hangin na Banal Espiritu sa aking kalagayan. Ikaw ang siyang tagapagtulong. Ikaw din, Panginoon, ang siyang bukol at pinagdalaanan ko ng aking patuloy sa salamat. Patuloy na ikaw ay mangusap, hindi lamang po sa pulpito nito, lalong-lalong sa puso, sa lahat po ng makikinig. Hayaan mo namin mga salita ay maging daan ng kalakasan, ng katalinuhan, ng pagkakatuto, tungo sa katwiran. Salamat po. Alay namin sa iyo ang oras nito sa pangalan ng Panginoon Jesus, sa pangalan ng Patalangin, tayo magsabi ng malakas sa amin. Okay, purihin po ang Diyos. At ating pong tema ngayong umaga ay the power of Jesus' name, from begging to blessing. Diba? From begging to blessing po yan. So, may clue kami yan. Alam natin na ang story po niya, o yung narrative po niya, mostly lagi na natin narinig sa pulpit. And sometimes, diba, sinasabi nga natin na silver and gold, I am not, but I will give such ID in the name of Jesus, walk. No? Sa ESV kasi, ang sinabi ng verse 6, you rise up and walk. Sa ibang translation kasi sa King James, sa American Standard, nagsabi doon, in the name of Jesus, walk. So, hindi na kasama po yung rise. So, siyempre, depende sa translation. Okay, so yun po yan, from begging to blessing, yan, proclaiming the name of Jesus. So, priceless name of Jesus. Sabi po ng text natin, is Acts chapter 3, verse 1 up to verse 10. Okay. So, let's start on dun sa tinatawag na kasaysayan. Let's start on the narrative of our historical background po na makikita nyo as to read, habang binabasa nyo yung Acts chapter 3, then para mas makakuha tayo ng magandang view regarding to ng ating pag-usapan. Let us point our attention to chapter 1. Sabi ng chapter 1, it is before the day of the Pentecost, ang nangungusap ang Panginoon sa kanyang mga alagad, ang sabi niyo, stay on Jerusalem, na hanggang sa dumating yung kapangyarihan, Acts chapter 1 verse 3. At yung mga alagad ng Panginoon, nag-stay sila dun sa Jerusalem,
hanggang sa marating nila yung 50 days or the Penta or the 50th day, which is tumatama doon sa day of the Pentecost. So nag-stay po sila doon in Acts chapter 1, then yung buong passage po ng Acts chapter 1, at the same time, ay pinalitan na nila yung namatay na Judas. Naglagay sila ng panibagong alagad, which is kasama din nila, as one of the witness, then nilagay po at nalagay si Matias. Tama ba? Si Matias, no? So si Matias po yung pumalit. Then they stayed on Jerusalem in chapter 2 verse 1. Makikita niyo po, they stayed on the upper room. Sila yung nananalangin. Nang lagi pong bahagi po yung panalangin sa mga alagad po ng mga unang panahon po ngayon. They always stay in prayer. Until sa dumating po yung day of the Pentecost, and they clothe or tongues of fire fall upon them as they pray in the upper room. Nung sila'y nananalangin, bumaba yung parang apoy na galing sa Panginoon at sila ay nilukuban at lahat sila ay nagsalita ng iba't ibang wika. Then marami yung nakapakinig kasi rushing wind parang sa malakas na ulo mula sa langit ang bumaba at dumating sa kanila o dumapo sa kanila yung mga maliliit na apoy at sila nagpasimula ng iba't ibang wika at marami po ang mga nakaintindi at that time. Marami yung nakaintindi at sinasabi nila, sinasalita nila yung aking wika. So the main purpose po doon ay para mas maintindihan ng tao kung ano talaga yung nangyayari. And afterwards po, as you read and see the historical background po na makikita niyo po yung the culmination o pagpapasimula ng unang iglesyang itinayo ng Panginoon na siyang ipinangako niya in Matthew chapter 16 verse 18. Sabi niya, sa batong ito ay tatayo ang aking iglesia. Then naitayo na po, nagsimula na yung tinatawag na primitive church in Acts chapter 2. Now starting on from the baptism of the Holy Spirit. So yun yung pinaka-course na nangyari. Kaya nga po sabi ng Acts 1:8, and you shall receive the dunamis in Greek word means yung kapangyarihan. The exploding power, yung sumasabog na kapangyarihan po na yun. Pagdating ng Acts chapter 2, nangyari na po yun at dumating sa kanila ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ang siyang nagturo sa kanila, nagbigay sa kanila ng pangunahin na speaking in tongues, and at the same time in Acts chapter 2, makikita nyo yung unang-unang pangangaral na ginawa ng mga alagad. Okay, sabi ni Pablo, sabi ni Pedro, hindi mga lasing ang mga tao nito in Acts chapter 2. Ito ay napakaagda pa para maglasing ng tao. Tapos, sinasabi niyo pa ng mga salita at nangaral po si Pedro at in Acts chapter 2, mga kapatid, at marami po ang nakakilala. So marami yung unang-unang pangangaral po nila, sabi na ito yung panahon na siyang ipinangako ng propeta na si Joel na sa huling kapanahunan bababa ang Espiritu Santo at pagkatapos nun ay magkakaroon ng pagugula, makakakita ng panaginip, makakakita ng vision ng inyong mga alagad. Ang inyong mga babae, ang inyong mga lalaki ay makakakita ng mga palatandaan mula sa langit dahil sa kapangyarihan bumababa sa tulong at gabay ng Espiritu Santo. Marami po ang nakapakinig. Nung unang pangangaral po na yun, kagaya po ng sinabi ni Pedro in Acts chapter 2, men of Israel, these words, Jesus of Nazareth, a man attested, this Jesus delivered up to the definite plan and foreknowledge of God, who crucified and killed the hands of the 12 men, of the lawless men. God raised him up. So yun yung unang-unang tayo ni Pedro doon sa Jerusalem. At ang sabi na God raised him up, losing the pangs of death because it was impossible for him to be held. For David said, for he will abandon my soul in Hades. At the brethren, sabi niya, I may say to you with confidence in Acts chapter 2, verse 29, about the patriarch David. In verse 30, being a prophet, knowing God's word. In verse 23, he foreknew and spoke again. In verse 32, this Jesus. Yun na yung pinaka-main na ingredients po ng mensahe dala-dala ni Pablo. Ano in Acts chapter 2, verse 32, sabi na, this Jesus God raised him up and all, that we are all
Ano po yan? We are all witnesses of this. Sabi na, kami na mga pangunahing alagad, kami yung saksi sa nakakita. And 1 John chapter 1 verse 1, you can see yung account na sinulat po ni Juan in 1 John 1 verse 1, sabi na, the things we see and we heard and we touch. So yun yung witnessing po doon. The first message was being preached. Mga kapatid, yung unang-una yung pinangaral na siyempre, sinabi po ni Pedro, siyempre you have to repent. Yun yung unang-una kasi yun ang unang dala ng Panginoon. Magsisi kayong lahat. Then, nung nangaral na si Pedro, pagkatapos ng pagbaba ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang sinabi ni Pedro, kayo ay magsisi. Nasabi po in verse 38, ang sabi na, and Peter said to them, repent and be baptized. So, dinadala tayong mensahe ng mga witness, ng mga saksi, at ang sinabi na kayo'y magsisi at pinatututuhanan namin na yung Kristong namatay, yung Kristong naiburol, yung Kristong nailibing, ay buhay ng Kristo. So yun po yung account, yung historical background po, from where, na kung saan kayo magsisimula, para mas maintindihan nyo, mga kapatid, yung Acts chapter 3, kasi kailangan babasa nyo po, maintindihan natin, yung kabanatang 1, kabanatang 2, pointing out kasi dire-diretso po yung story po niyan. So nangaral na, marami ang nakakilala, marami po ang nakakilala, sabi na, save yourselves from the crude generation. Ang unang sinabi ni Pedro, magsisi kayo, at kayo'y magpabaptize, repent and be baptized, sabi na, every one of you in the name of Christ for the forgiveness and remission of sin. Sabi na, sabi po ng verse 39, and with many other words and witnesses and continue to exhort and save yourselves. Sabi po ng verse 40, iligtas nyo yung sarili nyo dito sa maraming sanlibutan. Paano kayo makakaligtas? Kami ay saksi, pinatututuhanan namin na yung Kristong dala namin, totoong nabuhay. Kaya sabi na, kayo ay magsisi at kayo ay magpabautismo. Ibig sabihin, magsisi kayo at sumunod sa Panginoong Diyos. Okay, so yun po yung account po ng Acts chapter 1. From Acts chapter 1, nag-live po siya, may pangako ng kapangyarihan. In Acts chapter 2, dumating ang kapangyarihan. Tapos yung part po, yung buong bahagi po ng Acts chapter 2, nandoon yung unang pangangaral. Amen po ba? Yung po yung unang-unang recorded po ng mga apostol na pangangaral na hindi na nila kasama si Kristo. Kasi meron pangangaral sila in Luke chapter 9 and in Luke chapter 10. Sabi na, I gave you authority over demons and sickness. Diba? So yung Luke chapter 9 and Luke chapter 2. Pero yung Acts chapter 2 is the first message being delivered on the day of the Pentecost. No, binigay yung mensahe na yun, sabi na, we are witness that Christ died, Christ buried, and Christ risen from the dead. Now, ano ang gagawin po namin? Sabi na, repent and be converted. Kasi yung baptize po doon in the other translation is converted. Repent and be converted. Diba? Yung magbago kayo ng inyong kaisipan. Kayo ay magsisi. So yun po yung unang panawagan po niya bilang saksi ng ating Panginoong Kristo. So in verse 41, so those, sabi na, lahat ng tumanggap ng mensahe, lahat ng nakinig ng mensahe po ni Pedro, sa pangangaral po, at lahat ay nabautismohan, at sila ay nadagdag, at ang unang-unang bunga ng first preaching was, ilan? Ilan po? 3,000 souls. Dami, no? So, unang parang po ni Peter yun. Wala tayong shadow ni Peter. So, sunod-sunod po kasi yun eh. From 3,000 to 5,000
So sunod-sunod po consequently, yun po yung pagkilos po, hindi po nila Pedro, amen? Ang pagkilos na ginagawa nila dahil po yung sa udyok at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Okay? So, Acts chapter 3. First message was to repent. No? After the risen Lord, the message was to repent and be converted, receive Christ, 3,000 souls. Now, Acts chapter 3, mga kapatid, sabi ng verse 1, chapter 3, verse 1, ng Peter and John were going up to the temple. Ano po ang kaugnayan doon sa the priceless name of Jesus from begging to blessing. So marami po yan din. Then i-interconnect po natin. Sabi po ng chapter 3, verse 1, sabi niya, and Peter and John were going up to the temple at the house of prayer, at the hour of prayer, until the ninth hour. Sabi na 3 verse 1. Sabi na si Pedro at saka si Juan pumupunta sa templo. Now, kung babasinin nyo mabuti, meron ng primitive church in Acts chapter 2. Tama po? Kasi and they meet together in fellowship and breaking of the bread and prayer. Sabi na lahat ng mga may pagpapala nagsishare sila. So there are the groups now. May pero ng grupo. And yet in chapter 3 verse 1, hindi natin pwedeng itanggi that Peter and John was Jew. And the customary of a Jew, no, meron siyang obligasyon to go to the temple para manalangin. Right? Kahit po meron ng church, kahit na naitayo na yung primitive church, at that time, still as a Jew, ang responsibilidad o ang kanilang pananagutan, they always go to the temple to pray. Sabi natin, 3 verse 1, now Peter and John was going to the temple of the ninth hour's prayer, the ninth hour. Ninth hour means 3 p.m. Okay? So 3 p.m. po yan. Namatay si Christ, ninth hour din, di ba? So when 3 p.m. Pumunta sila doon sa 3 p.m., the second verse would be on the 3 p.m. prayer. Pag ba? Naalala ba kayo sa 3 p.m. prayer? Sino nakaka-connect doon sa 3 p.m. prayer? Yung madalas manood ng TV. Di ba? Di ba meron prayer ng 3 p.m. sa TV? Sa school meron, di ba? You God Jesus, the Lord of mercy. Ganun di ba? So, makikita niyo po that even the Catholic faith, ang dami nilang kinukuha talaga. Na ang daming inadapt. Even though that is biblically based, but it's not biblically interpreted. So, a custom for a Jew, at every time, they have to go to the temple to pray, and Peter's custom and John was go to the temple at the ninth hour for prayer time kung namin is 3 p.m. The sentence goes with that. At ang sabi dyan, nung sila ay nato na in verse 2, ay naman, lame from birth was being carried whom they daily put on the gate of the temple. That is what the beautiful gate to ask alms of those entering the temple. Okay, so makikita niyo po, mayroong mga interconnections po yan, magkakakikit po yan. Ang sabi na, when Peter and John go to the temple, na-encounter nila yung lalaking, ano po? Lalaking lumpo. Yan, di ba? Lalaking lumpo na namamalimos. Okay, customary pa rin. If you see on the customs of the Israelite people, all the Jew, lahat ng mga pulubi, lahat po ng may mga sakit, lahat ng mga may incapability, dinadala yan doon sa gilid ng temple na which is called the beautiful gate. Why? Kasi yun yung pasukan at labasan ng mga taong nananalangin which is impious enough na galing sa simbahan, galing sa templo, paglabas, nagbibigay ng limos kasi nanalangin eh. Tama? So isa yung customary na dinadala ngayon. Tingnan nyo rin mabuti, as we observe this, makikita nyo po that even sa ating kapanahunan,
Nasaan ang mga pulubi? Asan ang may mga sakit? Nasa gilid ng... Nasaan? Nasa gilid ng simbahan. Diba? So nasa gilid ng simbahan yung lalaki. Yung lalaki po yun, mga kapatid, kasi si Peter and John, it is their discipline. Faithfulness in daily spiritual discipline nila is to go to the temple and pray. And then in verse 2, they encountered a man na lumpo. Hindi lang po siya lumpo, ha? It is since birth. Simula ho nung kanyang pagkabata, siya po ay lumpo na binubuhat, dinadala doon. Mga kapatid, it symbolizes yung helplessness po ng tao. It symbolizes po yung helplessness at saka yung pangangailangan ng tao lumpo na yun. Diba? Since birth, simula nung pagkabata ka, dinadala ka doon sa gilid ng simbahan para manghingi ka ng apuloy araw-araw, manghingi ka ng limos. Diba? Limos. Kasi naalala si limos, diba? Dinadala doon, then pagkatapos na nito, syempre, manghihingi yun, manglilimos po yun. Mga kapatid, as you can see, dito sa atin din, as being observed, every time nagpupunta kayo sa mga malalaking simbahan, you can see beggars. You can see lame people. Diba? Ginagawa ng commercial yung simbahan. Sabi nga ni Papa Edward Monday, ang sabi na, my house shall be called a house of prayer, but you are making it as den of thieves. Diba? So they encountered the layman. Sabi po ng verse 2, nakita-kita sila doon, ang sabi na, yung lalaking lumpo since birth, kung ipipicture niya sa inyong sarili, mga kapatid, ang lalaki isinilang na lumpo mula sa pagkabata, you have to picture that ngayong umaga, ano yung tsura niya? Diba? Pag pinicture mo, ano yung tsura niya? Helplessness and need. Pangalawa, palitan-kita niya. Since birthday. So, hindi ito lumaki. Tama? Hindi na dahil ng matalinong malaking kita. Ngayon umabot. Nagtunaw mo, di ba kita? Diba? Dinadala siya. Diba? Yung late since birth, ano yun? Parang gulay ang kita nun. So you can see, mga kapatid, na hindi simple ang mangyayari that day. It is not an ordinary day, mga kapatid, na mangyayari. Pero makikita niyo po yung extraordinary will eventually happen that day. Sabi ng verse 2, and a man from lame since birth was being carried home they daily at the temple gate that is called the Beautiful Gate to ask us entering the temple. Seeing Peter in verse 3. Okay? Nakita niyo na si Peter. Nakita na si Peter, mga kapatid, at si John. No? Meron pong customs kasi dyan. Yung Acts chapter 3 verse 3. Kasi may sinabi na si Peter. Ang sabi po ni Peter dyan, seeing Peter and John about to go into the temple, he asked him to sleep. In verse 4, Peter directed his gaze at him as did John. So meron lang po, tinignan nilang mabuti. It is a Jewish customs, mga kapatid, na pagkat isang tao na incapable at invalid, hindi yan nakakatingin ng diretso sa tao. Nakaganon lang yan. He asks and beg for us. Why? Because of his shameful state. It's a custom. Kasi yung pagtingin sa mata is a sign of respect and directness sa mga kultura po ng mga mundo. And then dyan, nakita ni Peter, sabi dyan, tinignan ng mabuti. And then sinabi na, look at us. Sabi ng verse 4, and Peter directed his gaze at him and as did John, said, look at us, and he makes his attention. Diba? Na ano na yung lalaki na patingin na. Sabi ng verse 5,
and he fixed his attention on them, expecting to receive something from them. So yun na yung next setting po na. The first setting was going to the temple to pray. The next setting is the encountering of the lame man and beggar since birth. Sabi po, and he pays attention to them, expecting to receive something from them. Well, apat na structure po yan, makikita nyo. Unang-una, the setting is an ordinary day with an extraordinary potentials. So, yung verse 1 and verse 2. Makikita nyo yung gagawin po ni Peter, even though it is an extraordinary thing. No? Yan po yung structure number 1. Structure number 2 na, makikita nyo po in verse 4 and 5, it is the man's expectations versus God's intention. Kasi doon na papasok yung miracle. Yan po ay nasa 4 and 5. Sabi na, the man expect to receive alms. Sabi po ng verse 5, and he fixed his attention on them, expecting to receive something from Peter. And then, but Peter said, sabi ng verse 6, the main verse that we have reading today, ang sabi na, silver and gold, I do not have. Okay? Sabi na, I have no silver and gold, but what I do have, I give to you in the name of Jesus Christ of Nazareth, the rise up and so yun yung miracle. Diba? Yung man's expectation was to ask for limos or abuloy, pero yung nasa puso nila Peter, sabi na, hindi lang abuloy ang kailangan. Sometimes you can see yung deep truth po ng Word of God, as you are reading that passage, makikita nyo ang kabutihan po ng Diyos. Sometimes we ask for a temporal thing, and yet, ang gusto ng Panginoon yung lasting. Diba? Minsan gusto natin yung madalian, pero ang gusto ng Panginoon, yung gusto na dapat mangyari. Kasi kahit naman bigyan ni Pedro ng 5 piso or whatever na meron siya noon, at that time, yung lalaki na lupo, makakakain lang siya. Magkakaroon lang siya ng pera, pero hindi naman yun ang kailangan niya. Diba? Sabi nga ni Peter, I have no silver and I have no gold. Pero meron ako na dapat meron ka din. Diba? Ang gandang truth po na yun. As you can see that, kung pag-aaralan niyang mabuti, kung babasahin niyang mabuti, sabi ni Peter, wala akong silver, wala akong gold, pero meron sila. Kasi hindi naman yun ang kailangan ng tao eh. Diba? Even with us, diba? Sometimes kasi we look on the temporal, but we never see the power of God behind every situation na meron tayo. We go on the fix on today. Tomorrow will be a problem today. Pag binigyan mo ng limos yan, bukas, lumpo pa rin yan. Amen? So hindi yun ang intention ng Diyos. Man's expectation was to be blessed, but the expectations and the power of God was to raise him up from begging to become a blessing. Amen po ba? Sabihin mo niya sa katabi mo, bawal matulog. Pakayin ka na. Okay, and verse 7, and he took him by the right hand and raised him up, and immediately, sabi ng verse 7, din sa screen mo, and he took him by the right hand and raised him up, and immediately, his feet, tapos yung bukong-bukong, siyempre, lumpo mula sa pagkabata, ang liliit ng hita niya. And you can see the miraculous power in the name of Jesus. Sabi na that even
yung imposible, nagiging posible sa Diyos. Kaya po ngayong umaga, ano ba ang sitwasyon natin sa buhay? No, kagabi po, tinignan ko yung prayer request natin. Tatlong page yun eh. Hindi na nagiging tatlo na. Tinitignan ko yung ating prayer request, the same prayer request na nire-request, hinihingi ng tao, financial problem, healing, emotional struggle, God bless me, makaahon ako sa pagkakautang, maayos yung aking, yung aking sakit. The same prayer request that people do need. Tama? Parang sabi ni Peter in 3 verse 6, we have no silver and gold. Pero meron pa din Jesus. We cannot just simply na sabihin natin sa mga tao yan, gagaling kayo. Pero ang tunay na kagalingan, nasa pangalan ni Jesus. Tama po ba? Hindi naman tayo nagpapagaling, hindi naman tayo napako sa krus eh. Tama po? Kahit bigyan natin na kailangan ko ng pera, bawal kami sa utang, kasi papautangin na namin. It doesn't settle the issue. Ang kailangan talaga ng tao, wala naman si Kristo lang. Amen? So sabi diyan, and he took him by the hand, and immediately his feet and his ankles, by bukong-bukong yung ankles, di ba? Yung bukong-bukong niya, yung ay nakita, were being strong. Lumakas. Di ba lumakas? Sabi ng verse 8, and leaping up, he stood and began to walk and entered the temple with them. Then kumakanta na siya. Ano ba yung kinakanta na? Walking and leaping and praising God. Walking and leaping and... Yung mga oldies na alam nila yung kanta na yan. May ano pa nga yan, di ba? May mosa pa yun. Walking and leaping. Di ba ganun tayo pag kinakanta? Mostly kayo pag kinakanta yan eh. And immediately, kung lumakas po siya, sumama inside the temple, walking and living and praising God. Why? Binigyan ba ng limos? Hindi naman, di ba? Ano ang binigay? The precious and highest name of Jesus, which is above every name. The name of Jesus, by His fruits and by His strength, will reveal. Ang pangalan ni Jesus na siyang nagbibigay ng himala, nagpapagaling. Hindi mo kailangan ng maraming abuloy. Kahit abuloy lang kita bukas nung po ka pa rin, lumulugas. Pero ito kailangan mo. In the name of Jesus, meron ako nun. Diba? Sabi ni Pedro, meron ako nun. Meron akong Kristo sa puso. So yun ang ibibigay ko sa iyo. Immediately, sabi na walking and leaping and praising God, and in verse 9, and all the people who saw him walking and praising God and recognized him. Sabi na, hindi ba yan yung lumpong? Di ba yan yung polio? Bakit nakakalakad na? Di ba? So people start to recognize, nakikita nila, ay iba ito. And that's the power of Jesus beyond people's expectations. Amen po? Yung resulta, sabi po ng verse 9 and verse 10, sabi niya, recognizing as the one who sat at the beautiful gate of the temple as he put ounce, and they were filled with wonder and amazement in what that happened to him. Kahit naman ako, kung at-present ako at that time, lalaking maliit ang kita, automatically bigla po kayo, and then sumigaw ng walking and leaping and praising God, pumasok sa loob ng temple. Bawal na sa temple yun kasi yun po yun eh.
pinapapasok ka sa loob ng templo eh. Tama po ba? Pumasok ka sa loob ng templo. Hindi kasi pinapapasok sa loob ng templo ang mga physically incapacitated. Because the temple is holy. Pero nung gumaling, nasaan na? Nandun na ngayon, walking and living and praising God. Okay, ngayon umaga, very simple na po yung message. Number one truth po, do not just simply pass by. Minsan kasi, we have the power, we have the name of Jesus, we have the Holy Spirit, and sometimes we ignore people. Kaya po yung applications po natin ngayon po umaga, do not pass by. Because opportunity always lies everywhere. Sa lahat po ng dako na pagdadalan sa atin ng Diyos, nandun yung opportunity na gagamitin tayo ng Diyos. Ano ba ang pakialam nila Pedro doon sa lalaking lumpo? Tama po ba? Nandun kasi sila to pray. Ano ba ang pakialam ko sa'yo kung lumpo ka? Do eto 5 piso and that's it. Pero hindi ganun ang plano ng Panginoon. Hindi ganun ang plano ng mga alagad. Kaya nga po yung Acts chapter 3 verse 1 was the first miracle recorded na ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng mga apostol. That was the first recorded miracle in Acts chapter 3. Yung Acts chapter 2, message pa lang eh. Acts chapter 3, lumalakad na sila with power. Acts chapter 3, may dunamis na. May exploding na. Acts chapter 3. Acts chapter 2, may power na yung message. Acts chapter 3, may miracle na. That even the shadow of Peter, nakakagaling. Ano po yun? Because you shall receive the Holy Spirit and power when it comes upon you. Hindi sila makakakilos kahit magaling silang preacher, kahit magaling silang apostol. Pero kung wala yung kapangyarihan ng Diyos, at hindi nila bitbit ang pangalan ni Jesus, eh walang gagaling. Amen po ba? So maintindihan po yan. Number 1, do not just pass by. Every day is an opportunity for us. Tama po? Diba, meron kayo nakikita one time, may sakit sa taan. Ewan mo, hindi sa nararamdaman na ito. Na all of a sudden, you have to pray for him. Lord, ingatan mo ako sa dunya. Diba, minsan ganun tayo. And sometimes, diba, meron mga tao na malapit sa atin, humihingi ng konting limos, and the urge na nasa atin ng Panginoon, nagbibigay tayo, diba? And sometimes, that even na sa panahon po ng buhay natin, may pinadadala ang Diyos sa atin. Na ang ginagawa naman po natin ay para bahaginan natin ang mabuting balita patungkol kay Kristo. Kaya nga po yung applications pa po natin, sabi na, do not just simply pass by. Amen? Huwag natin sayangan that every bit of opportunity na ibinibigay ng Diyos sa atin, inilalagay ng Diyos sa atin, sa harapan natin, it is an opportunity and the ministry para lahat tayo makagawa, makakilos, makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. It is either by material, it is either by simple prayer. The LDC Acts 4:12 starts on 2023. Until now, ano po yung main headings? What can we pray for you? Simple gesture. Amen po ba? Napakasimpleng gesture ng LDC Acts 4:12 po na yan. How can I help you? How can I pray for you? And that message still rings in now. Bakit kagabi may praise for parents, sabi lang sa doktor. It's sabihin, something is happening when Christ is mentioned. Kaya kung may umaga, do not just simply pass by.
Tandaan mo na that we are the salt of the light. Tayo po ay sayang yung kapangyarihan pinagkaloob dito sa atin. Sayang po yung bagay nilalagay ng Panginoon sa atin. And the last applications today, mga kapatid ngayong umaga, let us give whatever we have. Simple lang. Ano ba ibibigay mo? Magbibigay ka ba ng limos? Magbibigay ka ba ng relief na damit? Magbibigay ka ba ng relief na bigas? Magbibigay ka ba financially or monetary as a guide? Sabi mo nung last applications natin ngayon naman, ibigay mo muna si Kristo sa kanila. Kasi yun ang bagay na meron tayo. Pag na, ibigay natin si Kristo. Diba? Nothing is impossible with Him. Pag naibigay natin si Kristo sa kanila, hindi na mamamalimos yan. Kasi bibigyan, gagawa ang Diyos sa iman. Pag naibigay natin si Kristo sa kanila, mahirap na ng buhay ng gagawa ang Diyos. Sa buhay din natin, kahit na po tayo. Diba? Kahit ang dami natin pinagdadaan, ang dami natin pagsubok na sinusubok na lahat ng tayo meron. Ano mo ba solusyon sa bawat problema meron ng mga nagpalataya? Diba? Ano po? Christ, the hope of the world. Di ba may kinakatangan tayo na pag talaga nasa altar call? Para pag gusto kong paiyakin ng pastor, hindi pa ma-altar call na. Christ is the answer. Naging tayo na answer. To all my longing, Christ is the answer. To all my prayer. Naalala ko sa Christ yung lagi na pinakatayo. Si Kristo lamang ang katulungan sa bawat isa. Diba? Christ is the answer to everything. Yung pong miracle ng Acts chapter 3 being done by the apostle, but lies behind that, nandun ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu, dala ng mga alagad ng pangalan ni Kristo, ang sabi na, whatever impossible things na meron ka will become possible. Dahil po sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Very simple na sa akin. Very simple as that. No, huwag natin palampasin yung opportunity binibigay sa atin ng Diyos. If someone comes to you and approaches sabi, pwede mo ba akong tulungan? Yes, the first impression was kung tulungan siya. Pero dapat ang tulong sabi lang, pwede mo muna tayo mag-pray. Pwede mo muna makakuha si Kristo bagong lahat ng bagay. Dahil sabi ni Pedro, several ko lion man. Wala akong bilang at kinto, wala akong maraming pera. Pero yung ibibigay ko sa inyo is sufficient enough para makagawa ng himalasan ng buhay. That is the day of our message po. Now let us not simply beg. No? From begging, di ba yung lalaki, simula sa panlilimos, tinanggap si Kristo, nakilala ang Panginoon by faith. Di ba? Sabi nga po in verse 5 and 6, saying that he has faith. Then he grabbed his hand by faith, begging in his name, by the name of Jesus. And then immediately the miracle follows. At pagkatapos nun, walking and living at praising God na. Hindi na begging. Amen? Worship na! Praise na sa Panginoon! Hindi na pahingi ng limos. Ano na sinisigaw na? Purihin ang ayos. Pwede ng limos. Nung nakilala si Kristo, hindi na pwede ng limos. Ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay namamalagi kailan. So ngayon po umaga, very simple applications. Huwag natin palampasin ang opportunity we have.
The opportunity to pray, the opportunity to give, pero most of all, dapat every opportunity we seize, we give the name of Jesus for that. So that Jesus will receive all the glory, Jesus will receive all the power, Jesus will receive all the thanksgiving, and the Lord is blessed. At ang dulo po ng himala mula sa Diyos. Bakit po? Dahil ba ng pangalan ni binigay sa sinong himala, mas mataas sa kanyang pangalan. Meron kang sickness, in Jesus' name. Nahihirapan ka sa pera, nahihirapan ka sa mga ano, we speak the name of Jesus. Diba? Gusto mo lang magpakamatay, we speak the name of Jesus. Because the name of Jesus promises eternal life. Diba? Dati kong utang, we speak the name of Jesus. Because Jesus has promised that I will never leave you nor forsake you. Ang dami ng problema, we speak the name of Jesus as Jesus has told us that pag ikaw ay lumapit kay Kristo, bibigyan ka ng pera. Sabi ba ni Jesus, bibigyan ka ng pera? Sabi niya, come unto me, all your heavenly and I will give you rest. Wala yung peace, rest in peace yung mayroon together. I will give you rest. Kasi yung mga prayer request mo natin, people are so much stress sa buhay nila. Sabi nga doon, nabasa ko kami, hindi ko na alam ang gagawin ko. Tama yun, hindi mo na alam ang gagawin mo. Amen? Pero pag na kay Kristo ka, malalaman mo na ang pangangailangan mo at ang tanging kailangan mo. Yung Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Ang kailangan mo yung Alpha at saka yung Omega, the beginning and the end. Ang kailangan mo yung the same yesterday, today, and tomorrow. And that is the name of Jesus. Amen? Let us pray. Lord, salamat po, Panginoon, ngayong umaga. Alam namin that every situation sa Panginoon talagang imposible sa iyong pangalan. Even to the point of sickness. Kahit sa panahon po ng pangangailangan, Lord. Kahit kailan sa buhay, may problema kami patungkol. Nararanasan namin yung problema sa sarili namin, problema namin sa kapwa. Nararanasan namin na parang sinasabi namin, hindi na namin ito kaya, Lord. We are consumed, Lord. We are wasted, Panginoon. Namisan sila sa akin namin, it is better to quit, Panginoon. Pero there is no, Lord, alam namin, because your name is the hope of glory, Panginoon. Dinataas po namin sa iyo yung mga tao na yan, Panginoon. Yung nakaranas po ng himala in the beautiful day, Lord, experience the miracle in our name. And even yung mga taong walang sawang nagbibigay po ng prayer request, Panginoon, sa aming Diyos. We are praying, Lord, that extend your mighty hands upon them. And we speak the name of Jesus on them, Lord. The name of Jesus that heals, the name of Jesus that gives peace, the name of Jesus is the solution of everything we have, Lord. The name of Jesus that speaks eternal life, the name of Jesus whose word is life and spirit, the name of Jesus which is above every heaven and earth, the name higher than everyone. Kaya salamat po Diyos sa mensahe nito, Panginoon. Alam namin, Lord, that we do not have silver and gold, Panginoon. But we have the precious and mighty name of Jesus. Tinanggap namin walang bayad. Ipamamahali din namin ito ng walang bayad. For your glory, for your praises, Panginoon. So that you will inhabit the praises of everything we do. That in the preeminence of everything, you receive the glory. Dahil sa iyo, tungkol sa iyo, at para sa iyo ang lahat ng bagay. Salamat po. Na kami masabi, hindi namin ma-express how good you are, Lord. Hindi namin masabi kung papaano na kami nung wala ka dito. Para kami lumpo, hopeless and helpless. Para kami lumpo, unproductive. Pero salamat dahil kay Kristo.
Salamat may mga taong senior sa amin si Jesus. Change our life forever. Salamat. Salamat, Panginoon. Sa iyo lahat yung aming pinakamataas na pagpulit. Lahat ng aming pasasalamat. Lahat po ng kaya sabihin ng puso, isigaw ng aming puso, Panginoon. Sa iyo namin po ng lahat po sa bagay nito, Panginoon. Because you are good, Lord, and you are merciful. Your mercy never fails, Panginoon, sa buhay ng Diyos. Patuloy pa kami gamitin in every way that can bring glory to your name. Gamitin mo kami doon sa paraan ang maluluwalhati ikaw. Gamitin mo kami doon sa paraan na ang pagkikilala ikaw. Gamitin mo kami sa lahat ng kaparaanan na nakikilos, dadalay ang kapangyarihan ng himala, kapangyarihan ng pagpapala, kapangyarihan ng kapanatagan na kaloob mo sa pangalan ng Jesus. Use us mightily, Panginoon, as Peter and John gave their lives of them. Lahat kami ibibigay sa tao, Panginoon. Dahil ang material ng bagay ay temporal na ito. Pero ang pangalan mo, O Diyos, ay walang hanggan ng Panginoon. Sa iyo, Panginoon, ang lahat mo ng aming pasasalamat at pagpupuri at lahat ng aming pagdakila at pagbibigay sa iyo ng pinakamataas na parangal sa pangalan mo ng Panginoon sa Kristo. Ito pong aming panalangin tayo din ang sa amin ng mga sa amin. Pagkakalit natin, Lord.